Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama thriller mystery movie, na may pamagat na, Shadow Man. Sa pagsisimula ng istorya ay makikita ang isang veteranong special military agent na nagngangalang Jack Foster, mula sa iba't ibang mga misyon na kanyang hinarap at napagtagumpayan sa loob ng maraming taon bilang isa sa mga naatasan ng tungkulin na tagapagpatupad ng kapayapaan ay dumating na sa punto na napagtanto niya na kailangan na niyang magretiro sa nasabing trabaho para mapagtuunan ng mabuti ang pagpapalaki sa nag-iisa niyang anak na nagngangalang Amanda. Mula nang masawi ang kanyang asawa mga ilang taon na ang nakakalipas ay mag-isa na lamang na inaalagaan ni Jack ang kanyang pinakamamahal na anak. Isang araw pagsapit ng ika-5 taong anibersaryo ng nasabing pangyayari ay napagdesisyonan ng mag-ama na bisitahin ang lolo ni Amanda na siyang ama rin ng kanyang namayapang asawa na si Mr. George. Sakay ang eroplano papunta sa bansang Romania kung nasaan ito ay agad na nagpasalamat si George dahil pumayag si Jack na bumisita kasama ang nag-iisa niyang apo. Habang nag-uusap sila sa isang restaurant sa loob ng airport ay makikita sa labas na may mga kaina-hinalang mga kalalakihan ang pamisteryosong mga nakaabang sa labas. Nang handa na sana silang umalis sa nasabing lugar para magtungo na sa bahay ng lolo ni Amanda ay nalaman na lang ni Jack na nahulog pala sa sahig kanina ang kanyang pasaporte kaya sinabihan niya ang anak na mauna na siya sa kotse habang siya naman ay babalik sa loob para kuhanin ito. Matapos niyang mapulot ang pasaporte ay nakita siya ng lalaking si John na dati niyang kasama sa trabaho at nagkamustahan sila kaya hindi agad nakabalik si Jack sa kanilang sasakyan. Lingid sa kaalaman nila ay nilagyan na pala ng isang bomba ang kotse kung saan nakasakay ang kanyang biyenan at anak. Nang lalabas na sana si Jack ay bigla itong sumabog na naging dahilan rin para lubos na magpanik ang lahat ng tao na nasa paliparang ito. Habang hindi siya makapaniwala sa nangyari at sa pag-aakala na nadamay ang kanyang anak ay napansin na lang nila na hindi pala ito sumakay sa kotse na sumabog dahil tinangay ito ng isang misteryosong babae. Dahil sa pag-aalala ay mabilis na ng agaw ng kotse si Jack at hinabol nila ang individual na kumuha sa kanyang anak. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan habang pilit nilang sinusundan ang babae ay nakasunod din ang mga misteryosong lalaki kanina sa airport at tila gusto nilang maunahan sila Jack sa paghabol sa nasabing sasakyan ng babae na kumuha kay Amanda. Walang habas rin na nagpaputok ang mga ito at talagang gusto silang puntiryahin ng misteryosong grupo. Nagtataka man at naguguluhan kung sino ang mga ito at kung anong layunin nila ay wala nang napagpilian si Jack kung hindi lumaban na rin at ubusin ang mga ito habang pilit niyang hinahabol ang kotse kung saan nasa loob ang kanyang anak. Tumagal ng ilang minuto ang nangyayaring habulan sa gitna ng syudad sa nasabing bansa. Dumarami na rin ang mga sibilyan na nadadamay sa pakikipaglaban ni Jack sa mga ito kaya mas lumala ng lumala ang sitwasyon hanggang sa tuluyang mawala na sa paningin nila ang kanyang hinahabol na sasakyan. Dahil sa malaking gulo na kanilang nalikha ay narinig na lang nila na parating na ang mga lokal na kapulisan. Pinayuhan siya ng kanyang dating katrabaho na si John na pagplanuhan muna nila ang mga bagay-bagay dahil maaari siyang maipa-deport o mapaalis sa bansa kapag nahuli siya ng mga pulis. Nagtungo sila sa lumang bahay na pagmamay-ari nito para dito mapag-isipan ng mabuti kung paano mahahanap at mababawi ang kinuha sa kanyang anak. Sa ilang saglit sa hindi inaasahan ay kasabwat pala nito ang grupo ng kalalakihan na nagpasimula ng pagsabog at gulo kanina. Huli na nang mapagtanto ni Jack ang mga bagay na ito at tuluyan siyang nahulog sa bitag ng traidor na dating kasamahan. Narinig na lang niya na nagdatingan na sa labas ang mga armadong tauhan na balak siyang tapusin kaya nagmadali siyang naghanap ng kanyang magagamit na panlaban sa mga ito.
Pagkapasok nila sa loob ay mabilis silang sinorpresa ng patibong na kanyang inihanda. Gigil na gigil at walang alinlangan niya rin iniligpit silang lahat. Walang kamalay-malay ang traidor na ito na isa-isa na palang inuubos ni Jack ang mga kasamahan niya na nasa loob. Matapos ang matagumpay niyang pag-ubos sa mga ito ay dagli niyang tinungo ang istasyon ng pulis para ipaliwanag ang buong pangyayari at sitwasyon patungkol sa anak niya na bigla na lang dinukot ng sinuman. Habang nagpapaliwanag siya sa mga pulis ay laking gulat niya nang makita na kasama nila ang babaeng kumuha kay Amanda. Sinabi ng pulis na baka nagkakamali lang siya at kamukha lang nito ang kanyang tinutukoy dahil ayon sa kanila ay isang taxi driver lang ang babae na kanilang asset at wala dito ang anak niya. Batid ni Jack na may nangyayaring mali sa istasyon na ito kaya para mabawi ang kanyang anak ay mabilisan niyang pinatumba ang dalawang pulis sa loob at kanya rin na kaagad na hinabol sa labas ang babae kung saan sa ginawa niyang pagsunod dito ay napasok siya sa isang hideout ng mapanganib na sindikato. Napagtanto niya na ang iilan sa mga ito ay kasama sa pangbobombang naganap kanina kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tinanong agad niya kung nasa kanila ba ang kanyang anak subalit sinabi ng mga ito na wala siyang makukuhang sagot sa kanila kasabay ng pagsiklab agad ng matinding tensyon kung saan sinimulan siyang pagtulungan ng mga ito. Makikita na lahat ng tao na nasa loob ng lugar ay gusto siyang tapusin sa kahit anong pamamaraan pa. Gayunpaman kahit mag-isa lang siya laban sa mga ito ay hindi siya pumayag na masawi sa loob ng nasabing kuta dahil batid niya na hinihintay siya ng kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak para iligtas ito. Nagdatingan pa ang mga ibang kasamahan ng grupo na mabilisan siyang pinuntirya at sinubukang patamaan. Nakipagsabayan si Jack sa palitan ng putok hanggang sa magawa niyang maubos ang karamihan sa mga ito. Hindi na siya nakakuha pa ng magandang pagkakataon para paaminin ang mga ito kung saan ba talaga nila dinala ang kanyang anak dahil kinailangan niyang tapusin silang lahat bago pa siya maunahan ng buong grupo. Nang aalis na sana siya ay dumating din sa lugar ang traidor na si John kasama ang isang opisyal ng dati niyang pinagtatrabauhan na ahensya. Hindi siya makapaniwala na tila ang kalaban niya mismo ay ang dating organisasyon na kanyang pinagsilbihan sa maraming taon. Bago pa man niya malaman ang motibo ng mga ito ay naunang umatake ang opisyal kaya wala siyang napagpilian kung hindi pigilan agad ito sa planong pagtapos sa kanya. Sa paglipas ng maghapon ay hindi niya pa rin mahanap kung nasaan na ba ang kanyang anak. Bukod sa sobra niyang pag-aalala ay tila nadagdagan pa ang kanyang problema dahil ngayon ay isa na rin siyang wanted na pinaghahanap ng mga tiwaling pulis kanina. Pagsapit ng saktong alas 10 ng gabi habang nasa isa siyang bar mula sa patuloy niyang paghahanap at pagkolekta ng mga mahahalagang impormasyon ay sakto na nandirito ang nasabing misteryosong babae na siyang kumuha kay Amanda. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito tumakas pa sa kanya bagkus ay nagpakilala ito sa pangalan na Doktora Melissa. Mabilisan niyang ipinaliwanag na iniligtas pa niya ang kanyang anak mula sa mga sindikato na gustong kumuha dito. Lumalabas na noong maliit pa lamang si Amanda ay pinag-eksperimentuhan ito ng lolo niyang si George para gawing isang biological weapon virus mula sa DNA ng dugo na meron ito. Pahayag pa niya ay mga sekretong teroristang grupo ang ilan sa mga nakipaghabulan kanina sa kanila dahil plano nilang gamitin ang DNA ni Amanda para magpakalat ng virus sa bansang Amerika. Mula sa mga revelasyon na kanyang siniwalat ay hindi agad naniwala si Jack at inisip niya na kalokohan lang ang lahat. Sa ilang saglit ay nakarinig siya na may paparating na mga individual sa kwarto kung nasaan sila kaya mabilis na nagtago si Jack sa isang sulok. Pagkapasok ng grupo ay mapag-aalaman na ang mga kalalakihan ay miyembro ng nasabing grupo ng terorista. Nang tinanong siya ng mga ito kung paano siya nakulong at naigapos dito ay hindi niya sinumbong si Jack bagkus ay hindi nito sinagot ang katanungan nila. Bagaman hindi niya inilaglag si Jack ay wala pa rin siyang nagawa dahil sa ginawang pagpapahirap sa kanya napaamin siya ng mga ito kung saan niya dinala si Amanda. Nang malaman ng grupo ang lokasyon ay dagling umalis ang iba sa kanila at naiwan ang dalawang ito para magbantay.
Hindi na nagsayang din ng oras si Jack at naniwala na siya nakakampi nga niya ang nasabing babae. Matapos mapabagsak ang mga naiwan na tauhan ay umalis din agad sila para pigilan ang grupo sa pagkuha sa kanyang anak. Subalit sa kasamaang palad ay naging mailap na naman ang kapalaran para kay Jack dahil nahuli na sila at wala na dito si Amanda. Pagsapit ng kinaumagahan bagaman wala pa rin napahinga si Jack mula pa kahapon sa tulong ni Melissa ay tinungo nila ang mga pwedeng pagdalhan ng sindikato sa anak niya. Pagkarating sa lugar na ito ay nakasagupan nila ang dalawang kurap na pulis. Sinabi ng isang pulis na wag na siyang lumaban pa dahil malaking grupo ang kanyang binabangga pero walang pakialam si Jack dito at walang alinlangan nitong tinapos silang dalawang tuta ng sindikato. Bago pa sila makaalis para ipagpatuloy ang paghahanap ay dumating ang isang helicopter na pagmamay-ari ng kalaban na grupo. Walang haba silang pinuntiryan nito at pinaulanan kahit saan pa sila magpunta. Sakay ng kotse ay mabilis silang nagtago sa gitna ng kakahuyan at nang makakuha ng tiyempo gamit ang kasanayan niya bilang isang dating agent ay pinatamaan niya ang makina ng helicopter hanggang sa sumabog at bumagsak na ito. Matapos nito ay dagli na silang nagtungo sa huling lokasyon na maaaring pinagtataguan ng mga kumuha kay Amanda. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagkamali pa at nakita nila na hawak ng mga opisyal ng terorista ang kanyang anak. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang galit at mabilisan niyang iniligpit ang mga kalaban ng walang alinlangan. Nagawa nilang mabawi si Amanda subalit hindi naging madali ang lahat dahil kinailangan niyang harapin ang maraming bilang ng nasabing grupo. Walang humpay siyang nakipagbakbakan sa lahat ng kaaway na pilit siyang gustong tapusin. Lalong lumala ang sitwasyon nang sa gitna ng gulo ay napahiwalay sa kanya sila Melissa kasama ang kanyang anak kaya mas naging determinado si Jack na ubusin kaagad ang lahat ng kalaban sa lugar na ito. Sa pagtagal ng pakikipagtuos niya sa mga ito ay patuloy lang sa pagdami ang mga kalaban na agad din naman niyang sinisigurado na hindi na sila aabutan pa ng panibagong araw para may sa katuparan ang terorismo na kanilang mga pinaplano. Sa gitna ng pakikipagtuos niya sa mga ito ay pilit niya rin na hinahanap kung saan na napunta sila Melissa at Amanda. Habang nangyayari ang kaguluhan sa underground laboratory naman ng lugar ay makikita na kinuha ng isang tauhan ang huling sample ng virus serum kasabay ng kanilang pagdispatcha sa mga dinakip nilang scientist. Nang maaninag ni Jack sa labas na matagumpay na palang nakatakas ng ligtas sila Amanda ay napagdesisyonan na rin niyang sumunod sa kanila subalit tila wala silang balak na hayaan na lang na makalabas si Jack nang walang problema. Sa pagkakataong ito sa hindi inaasahan ay buhay pa pala ang lolo ni Amanda na si Mr. George na siyang may utak ng lahat ng kaguluhan noong una pa lang. Lumalabas na balak nitong pagkakitaan mismo ang apo gamit ang nasabing virus mula sa pagbebenta niya sa mga terorista na gagamitin naman ng mga ito para lumikha ng malaking gera sa bansang Amerika. Hindi lubos akalain ni Jack na ganito pala kasama ang taong ito na mismong kapamilya niya ay handang ibenta para lang sa pera at kapangyarihan. Hindi na pinatagal pa ni Jack ang lahat at tinapos niya na rin mismo ang kasuklam-suklam na tao na ito. Hindi nagtagal ay naubos na niya ang lahat ng mga kalaban sa lugar subalit wala siyang kaalam-alam na naitakas na pala ng ibang tauhan ang kopya ng nasabing virus. Sa hinaba-haba ng mga problema at mga pagsubok na nangyari ay muli na niyang nakapiling ang kanyang anak, lubos siyang nagpasalamat kay Melissa sa ginawang pagtulong nito sa kanila. Sa pagtatapos bagaman masaya na sila sa oras na ito ay batid niya na may mga problema pang darating sa hinaharap dahil sa special na DNA na meron si Amanda kaya lagi lang siyang nakahanda para protektahan ang kanyang pinakamamahal niyang anak. Special shoutout kay John G. Joseph, kay Leo Cads Mixed Video, Joseph Heruela from Davao City, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood.